morning from Almaty. It is my 6th day here, 10:48 AM, and kakalabas ko lang ng aking accommodation. Umulan. Pagising ko kaninang 7 AM, umuulan. Pero hindi siya sobrang lakas na ulan, drizzle lang. Ambon-ambon ganyan. And chinek ko agad yung magiging forecast ng rain today. And medyo maraming oras na uulan today, so I decided to skip the Big Almaty Lake. Very flexible naman ang schedule ko for this trip. Iniskip ko na muna siya. Baka bukas ko siya gawin, I'm not really sure. And today actually wala akong itinerary at wala na akong gagawin. Maglalakad-lakad na lang ako. I hope may mapakita ako sa inyo. If this video makes it to YouTube, makes it to upload, then ibig sabihin meron akong ginawang interesting or mapapakitang interesting para sa inyo. Lahat nagawa ko na, lahat ng nasa list ko, Big Almaty Lake na lang talaga ang hindi pa. I planned na dalhin yung laptop ko. Oh my god, may usok. I planned na dalhin yung laptop ko para I can tambay somewhere and then makapag-edit ng video, pero hindi ko na dinala kasi maglalakad-lakad nga ako, so mabigat. Pero alam nyo, kung talagang gipit na gipit ako sa oras, pwedeng ilaban kasi hindi naman umuulan dito ng malakas na ulan talaga. Puro drizzle lang, ambon-ambon lang, and kahit mag-hoodie ka lang, hindi ka naman maso-soaking wet. Nandito na ako sa Mega Park Mall, and sobrang walking distance lang siya sa accommodation ko. So again, ito yung considered na central area ng Almaty. And if you're gonna look for accommodation, try to focus on Arbat Street. And if you can, try to search for accommodation na malapit dito sa Mega Park Mall. Di pa ako bumili ng mga chocolates, pero sobrang mura ng mga chocolates dito. May nabili lang ako na isa, and ang mura nun, para siyang Twix. Version nila ng Twix. And may nag-comment na masarap daw yung Kazakhstan chocolate. Itatry ko muna ng maliit lang, which is, I think may nakita ko dito sa supermarket malapit sa accommodation ko. So, let's see kung talagang masarap. Kasi sabi niya sobrang sarap ng chocolate niya. Sobra daw. So, I was looking at the Google Maps and I was checking kung ano yung pwede kong mapuntahan, ganyan. Nakita ko yung the first President's Park. And I realized na, ayaw nga no, hindi ko pala ito nalista. And malayo siya. So, nag-Yandex ako going here. Nandito na ako ngayon sa First President's Park. And grabe yung Yandex ride ko. Matagal siya, parang nag 30 minutes din. And to think na walang traffic may mga occasional traffic lights or stop lights. Ang lamig kaya sinuot ko na to. Again, as I said, malayo to from city center. So hindi ko alam kung saan nyo siya isasama na part ng itinerary nyo. Pero pwede nyo siyang, ang nearest na nakita ko is Koktobe. So what you can do is you can go here ng early morning, magya-Yandex kayo, tapos from here magya-Yandex kayo going to Central Mosque. Central State Mosque. And then from Central State Mosque, pwede nyo nang lakarin ang Republic Square, Kazakhstan Hotel, and then Koktobe. Nandito na ako sa main gate. And grabe, sobrang grand ng entrance dito. Ang laki niya. Tapos, itong entire park, pag nakita nyo sa map, sobrang laki niya pa. I'm not sure kung malalakad ko tong buong entire park. We'll see. For now, I need toilet. Sobrang peaceful dito. Actually, may mga namamasyal din na local. Tapos may mga bagets. Yung mga bagets na pinagtanungan ko kung saan ang CR. Nung paalis na sila, yung isang batang lalaki, tinawag niya ako. Sabi niya, bro. Tapos paglingon ko, sabi niya, welcome to Kazakhstan. With matching ganun pa sa dibdib. Welcome to Kazakhstan. Sabi ko lang, thank you. Ang mabait nila. Mga estudyante sila eh. Super. Nandito pa rin ako actually sa front kasi nagpicture ako. Sobrang hindi naman ako pressured sa oras dahil nga wala naman akong ibang balak gawin today. Ang ganda. Ay, super ganda dito. Tapos alam niyo, may parang mga Christmas tree na totoong puno ha. Hindi ko alam kung dapat ba akong maglakad dito. Yeah, daan naman to. Isang malaking fountain yan, no.
So far, yung mga pinuntahan ko na may mga fountain, puro yung mga fountain hindi nag-ooperate. Siguro dahil nga kakatapos lang ng winter or maybe may mga special occasions lang na binubuksan tong mga to. Ang ganda pa naman niya sa pag ginugel nyo siya. Yan, ganda dito. Oh my god. Pipicture lang muna ulit ako. Ang ganda dito, sobrang ganda. And i-explore ko pa yung ibang part. Pero para asing may bakod doon, hindi ko alam kung dead end na siya. Pero ang ganda, meron ditong dalawang pathway na sobrang scenic talaga ng itsura. Isa to, tapos sa kabila meron din na nakahilera naman, parang mga pine trees, parang mga Christmas tree. Sobrang nag-take lang ako ng time na magpicture dito. Ayan, meron akong ginagamit na external monitor, kaya madali lang for me na i-frame yung sarili ko. Pumasok ako dito sa parang forest part. Ayun, ang creepy ng mga alam mo yun sa mga fairy tale na biglang gumagalaw na mga branches. Ganun yung feeling. Hindi pala creepy, parang eerie. Yun pala yung tamang term. I'm not sure kung hanggang saan pa siya. Pero malaki siyang park. Ito yung isang sinasabi na isang walkway or isang pathway na lined with pine trees. Hindi ko alam kung pine trees yan or birch trees. Diba ang ganda? Ang lakas maka-Christmas, maka-winter season. Ang ganda siguro niyan pagbalot ng snow. Wait lang, magpipicture lang ako dito ng pang Christmas greetings. Up close pala, para talaga siya ng Christmas tree na nabibili na plastic Christmas tree. Pero this one is real thing. It's a real Christmas tree. Hindi ko alam, pero parang halos naikot ko na siya. Yan, parang dead end siya, merong bakod sa dulo. Ito, may bakod din siya sa dulo. Pero may nakikita pa akong open grass area doon. Let's see if there's more here. Ang ganda talaga. Diba? It's giving fantasy. Umuusok na yung bibig ko. Ano kayong oras na? Hindi ko na-check. Ang tagal ko kasi super take ako ng pictures kasi gandang-ganda talaga ako dito. Ayun, kalsada na yung nandoon. Yun nandiyan dyan, nakikita ko sasakyan na mga dumadaan. Tapos meron namang bakod doon sa dulo nito. Inikot ko na yung buong perimeter. Perimeter nga ba yung tawag doon? Parameter? Inikot ko na yung buong perimeter ng park. And may bakod to, pero it appears that yung other side is part pa rin ng park. Parang may part ng park na ginagawa. Pero may daan dun nakakaganon kasi may nakita ko nagpunta dun. So feeling ko pwede kong pumunta sa other side nitong bakod na to. Let me check. Wala na ako nakikita. Parang open grounds na lang siya. Pero sobrang lawak niya pa. Maybe babalik na ako dun sa area ng pinagbabaan ko ng Yandex. Dahil mahirap dito ko abutan ng ulan, napaka open area niya. Okay, so para siyang pabilog. May nagwo-walking. Alright. Grabe. Ang dami nilang budget sa parks, no? And to maintain this, syempre kailangan mo rin ng budget. Malawak kasi yung kalupaan nila. Ito ba naman ang 9th largest country in the world and largest landlocked country dito sa buong mundo. And siya ang largest country sa Central Asia. Entrance ng
First President's Park. May nakita ko doon na part na hindi ko pa nakita. So, i-check out ko lang yun saglit. And then lalabas na ako dito. And pag-check ko nung map, meron kasi kong nilista sa itinerary ko na gusto kong makita yung monument nung pag-save dun sa dog sa river. Merong nag-viral na video before na yung merong naggawa ng human chain para makuha nila yung dog sa Rumaragasang River and na-save nila yung dog. And dito pala yung nangyari, and nangyari yun 10 years ago. Tapos recently nag 10-year anniversary yun, and to commemorate that, naggawa sila ng rebulto dun mismo sa kung saan siya nangyari. And yung rebulto is yung dinidepict niya yung human chain and then yung dog na sinesave. I don't know, para may monument. Let me check kung ano siya. And again, ito yung entrance. Nandito na ulit ako sa entrance. Monument nga siya. Yeah. It's monument. Okay, yun lang. I'm done na dito sa First President's Park. I would assume na ito siguro yung first president. Siya siguro yung first president. Okay. Selfie with the first president! Nagugutom na ako, guys. Pero walang makakainan dito. Malayo pala yung statue na human chain na sinasabi ko from here. The problem is, hindi siya mahanap sa Yandex, pero sa Google Maps, nakita ko siya and na-pinpoint ko siya sa Google Maps kasi meron na siyang title. So siguro may nakapag-save na doon, may nakapag-location pin na doon sa Google Maps. Pero sa Yandex and doon sa 2GIS app, hindi siya mahanap eh. So natatakot akong mag-Yandex tapos kung saan lang ako ibaba, and malayo din yung pagbabaan sa akin. Pero I will try kasi chine-check ko kung mayroong mga establishment doon na malapit. Kinukumpara ko sa Google Maps and then dun sa Yandex map. We'll see. So I'm not sure kung saan ako magpapapick up ng Yandex if ever. And ang layo na, kasi pabalik na doon. And ang layo ng tatawiran ko, ayun oh. Nagugutom na ako, buti na lang bumili ako nitong chocolate na Kazakhstan chocolate. By the way, medyo mahal yung pagkabili ko dito. Kasi doon ko to binili sa convenience store na yung supermarket na open 24/7 sa malapit sa accommodation ko. 33 pesos. Sa factory, 26 pesos lang to. Sa palengke, 24 pesos. And gusto ko talagang itry muna siya kasi sikat siya eh, pero mamaya hindi pala masarap. Masarap siya pero hindi siya yung soft or melts in your mouth na chocolate. Matigas siya. Pero masarap. Hindi siya ganun ka-milky. Parang nasa darker side siya, tapos hindi rin ganun katamis. Kaya pasok sa panlasa ko. Nasa gilid ako ng major highway, so hindi ko alam kung pwede ako magpa-pick up ng Yandex dito. Naghahanap ako ng somewhere na hindi alanganing magpa-pick up kasi parang major highway siya. Ang kabila ng bakod na yan, highway siya. Hindi ko sure kung ipupush ko pang puntahan yung human chair statue kasi hindi naman siya mahanap sa Yandex. Pero I'm still figuring it out. Ilalaban ko talagang mapuntahan yung human chain statue. Nag-aantay na lang ako ng Yandex ko. May nakita na ako doon na establishment na pinin ko sa Yandex. Tapos chinek ko sa Google Maps. From there, ilang minutes na lang walk to the human statue or human chain statue. Mga 7 minutes or 9 minutes na walk na lang from doon sa bababaan ko na Yandex. Yung pamasahe ko 980 tenge lang, which is 122 pesos. Okay guys, nandito na ako. Ito yun yung pinin ko sa Yandex ko. Tapos ito yung papunta sa river, and it's an 8-minute walk na lang papunta dun sa human chair statue. So bababa ako and nakikita ko na actually yung riverbank dun, pero parang wala siyang tubig. Maganda rin dito, ang tahimik. And actually parang yung nakikita ngayon is parang riverbed lang, walang tubig. Siguro dahil nag-winter, frozen yung
source ng water or I'm not sure. Or baka hindi. Okay. Parang nandoon pa banda yung water. Okay, according pala sa map, yung part na yan, yung lupa ngayon, actually may konting tubig. Yan na pala yung reservoir. So, itong nilalakaran ko ngayon is parang bank ng reservoir. And then I'm walking towards doon sa may river. I think I'm here. Parang may dike na, nakikita ko na yung dike ng water. And naririnig ko na rin yung tubig actually, yung ragasa ng tubig. Pero, ang tanong, dito ko ba makikita yung statue? Nakita ko na, yay! Okay guys, nandito na ako at nakita ko na yung monument or yung art installation that commemorates yung heroic act na nangyari 10 years ago here, which is yung pag-save nila sa dog na na-trap dito sa riverbank. Kung napanood nyo yung video na yun, sobrang touching talaga yung video na yun. Sobrang natatouch talaga ako sa mga ganong klaseng videos, yung mga pag-rescue ng mga animals, especially dogs. Napanood ko yun before and recently ko lang nalaman na dito pala nangyari yun. Nung March lang to in-unveil. Yeah, I'm so glad that I pushed pa rin. And maganda dito. Super nice here. Maglalakad pa ako dito to see or to check kung meron pang mga magagandang spots here. Ayan sila. Itong water na to nanggagaling sa Big Almaty River kasi pag tinignan mo sa map, that direction, nandoon yung Big Almaty River. Alam, may mga bumababa sa tubig. Check ko nga doon. Vicinity. Malaki siya actually and then yung reserve, pero based dun sa nadaanan ko, yung reservoir parang wala siyang laman na water. Tapos may mahabang bridge. Sabi may mahabang bridge pero hindi ko nakita yung part na yan. Okay. Nasa malayong part pa ako. Andito ako. Yung mahabang bridge nandun pa. At ang layo ng toilet, nandoon pa sa malayong part. Ay hindi, meron dito. Ang laki pala niya. Anyway, ang pinunta ko lang naman dito is talaga yung art installation lang talaga yung pinunta ko dito. So kayo, if you have time, pwede nyo i-explore yung buong area. And ayan yung marami pang makikita actually. Yeah, so ngayon, I'll just go back dun sa kung saan ako nagpa-drop sa Yandex. Para doon na lang din ako magpapapick up. Or maybe I'll try to go outside pa sa main road. May nakita akong interesting na parang church from where I came from. So, titingnan ko kung masisilip ko siya. Meron pa ditong open free gym. Pang workout. Malaki siya. Tapos ito naman is parang pang skateboard. Parang skateboard rink or roller skate rink. Ayan siya. In fairness, ganito talaga yung mga gusto ko magkaroon tayo sa Pilipinas. Yung mga malalaking park. And may mga ganito. Yung mga free workout area. Pwede ka mag-calisthenics. Yun. Ay, speaking of, maghahang ako. Pang decompress ng likod. Ano kaya itong mga to? Siguro for to. Okay. Parang, anong tawag doon?
Yung mga course something, ayan o. It leads all the way there. And pag may mga ganyan sa Pilipinas, hindi mo na kailangan mag-gym. Parang may libreng gym na sila dito. Tapos ito, parang soft. Yung hakbang mo, parang malambot siya. Parang merong cushioning. Pero ano siya ha? Parang some kind of aspalto siya. Pero malambot yan pag tinatapakan. Pati sa Korea and sa Japan may maraming ganyan. Maraming, ano, especially sa mga park or sa mga playground. Siguro parang pag yung mga bata na tumba-tumba or ano, hindi mababagok. May nakita kong church, di ba sinabi ko sa inyo kanina? Nandun siya. It's not too far from saan ako bumaba kanina. So, habang maliwanag pa, gusto ko siyang makita. Tapos ginugal ko siya. Maganda yung church and mukhang malaking church siya. 5 minutes from here. Narating ko na yung church kaso nandito ko sa likuran. May bakod. Hindi ko alam kung paano ako papasok dun sa property ng church. Nakikita nyo ba? Ayan siya oh. Ayan yung church. Kaso may bakod and parang nasa likuran ako eh. And according sa map, wala na dito. Paano ko kaya siya pupuntahan? Wait, balik ako dun sa pinagbabaan ko sa Yandex and let's see. Grabe yung nilalakaran ko dito oh. Parang likod siya ng mga residential and then yun nga yung church. It's drizzling na guys. Buti na lang dala ko to. And alam niyo ba na hindi talaga to hoodie? Parang sinusuot lang siya na separate na hoodie. Oh, is this it? Ano? I think matutuntun ko kung saan yung daan ng church. Kaso hindi ko na siya makita. Ang layo niya guys, ang layo ng ikot, hindi ko na itutuloy. Magpapapick up na ako sa Yandex and kakain na ako. Itatry ko yung Lavash. Lavash ba yun? Lavash na toner store. Mayroong TikToker na nagsabi na much better daw yun than donor store na trinay ko the other day. Yung donor store na trinay ko the other day, that's the most recommended or highly rated sa Google. Kaya dun ko trinay. So itatry ko kung itong sinasabi ng yung TikToker is talagang mas masarap. Andito na ako sa Lavash or Lavash. And katabi lang siya nung ata donor na kinainan ko. Ang kulit nung ano oh. Nung pink na kotse. Ang haba. Tatry ko yung donor dito. May nagsabi sa TikTok na ito daw yung pinakamasarap na donor na nakain nila dito sa Almaty. And tinanong ko, nag-comment ako doon actually kung nakatry ba sila ng maraming donor or ibang donor to say na ito yung pinakamasarap. Kasi according to my research, ang pinakamasarap is yung Ata Donor. And sa Google makikita nyo na ang highest rated is yung Ata Donor, which is yun yung natry ko the other night. And nagustuhan ko naman siya, masarap naman talaga siya for me and malaki yung serving kahit na small lang yung in-order ko. So today or tonight, mag-early dinner ako and dito tayo sa Lavash and let's see and compare kung talaga mag-agree tayo kay ate na ito ang pinakamasarap. Magkatabi lang sila actually nung Ata Donor. Diyan ako kumain the other night sa Ata. So, fine. Umuulan na guys. Hi, thank you. Just for one person. Hello. Should I just choose table? Just go. Oh, sorry. Naka-order na ako and nag-large ako this time na beef. Nakalimutan ko yung price pero parang 2,200 tengke. And yung small nila, nakita ko ka-price din siya nung Ata. Parang 1,600 tengke. So naalala ko yung kinain ko sa Ata na small, ka-price lang din, ganun. Pero this time dito sa Lavash, nag-beef ako na large dahil hindi pa ako kumakain since morning. Banana lang kinain ko and coffee. And ngayon ay 5:28 PM na. So dinner ko na to. Pero I'm not sure kung lalabas pa ako mamaya para kumain. Tomorrow may tour ako na 6 AM ang kita-kita. So I'm not sure. Pero at least hindi ganun kaaga katulad nung last time. Nag-tour na lang din ako sa Big Almaty Lake kasi ayoko na siyang i-DIY.
kasi medyo risk. Ganun din. And sinerch ko kasi, ganun din yung magiging gastos ko. 3,000 city, 30,000 tenge si tour, si Big Almaty Lake Tour. Half day lang siya. By 11 a.m. nandito na sa city. Tapos kung magdi-DIY ako, ang rental ng e-bike ay 24,000 for 2 hours. Ang reason ko kung bakit gusto ko mag-DIY is para hindi ako pressured sa oras. Pero ganun din pala kasi 2 hours lang yung 24,000 tenge na rental ng e-bike. And papunta ko pa doon, mag-Yandex pa ako. So, ganun din. Nakita ko na meron na pag-rent ng e-bike ng 3 hours which is 30,000 tenge. So parang naisip ko ganun din, tapos medyo risky pa, baka hindi ko magawa or magkaroon ng problem. So nag-book na lang din ulit ako ng tour, Big Almaty Lake Tour with Panda, which is the same tour agency na napinook ko for Canyon and Lakes Tour. Andito na yung donor ko. Hinati nila sa dalawa. Pero parang hindi siya masyadong nalalayo dun sa haba nung donor ko na small sa ata. Ganon din yung pagkakaserve. Meron nung itong white na sauce na to. Para siyang tartar sauce or sour cream siguro yan. Tapos meron din silang green chili. Hindi ko sure kung mas meaty ba to or what. Pero let's try. Try muna natin nung walang sauce. I can say na meaty siya. Masarap yung sauce pero mas konti. Yung sa ata donor, marami yung serving ng sauce. Dito ang konti. Hindi ko alam kung pwedeng humingi ng extra pero I'll try later. To think na ang dami ng ang laki nung donor ko. Ang konti nung dip. Masarap yung ano nila. Parang pickled na sili. Hindi ko pa halos naubos yung other half. Pero may verdict na ako. And I think yung ating TikToker na sinasabi ko sa inyo, the reason na mas na-appreciate na to is mas close to sa lasa ng mga shawarma natin sa Pilipinas. Even yung white sauce nito, yung para siyang kalasa ng mga shawarma sauce natin. So I think to be safe for mga Filipino, feeling ko mas magugustuhan to or mas ma-appreciate to ng maraming Filipino na tourist dito sa Almaty kasi nga close na close lang siya sa lasa ng shawarma natin. Pero having said that, parang pupunta ka dito para kumain ng kalasa lang ng shawarma, di ba? I think yung ata doner, more on local taste or more on mas authentic taste siya for me, feeling ko. Kasi malayo yung lasa niya sa typical shawarma. Pero if you're afraid na baka hindi mo ma-appreciate, this one ma-appreciate mo kasi lasang shawarma lang talaga siya. By the way, sa ata doner, generous sila sa white sauce na to. Dito ang konti. Considering na large yung in-order ko. Ang konti rin nung sili. Nag-request ako ng extra sauce and extra sili. Ang daming binigay. Hindi ko lang alam kung free to ha or i-charge nila sa akin. Pero ang dami kasing binigay. Oh my God, yung sili. Tapos na ako kumain guys. And medyo drizzling. Pero maglalakad pa rin ako pa uwi kasi 950 meters lang. Dadaan ako ng Mega Park Mall. I need to withdraw. I need to buy snacks for tomorrow's tour kasi 6 a.m. yung pick up. I also want to buy something dessert. Gusto kong mag-ice cream. Pag talaga kumakain ako ng food nila, may tendency na nauumay ako. So, yeah, ngayon nag-crave ako ng something dessert. Ang tanggal umay. Nandito na ako sa loob ng Mega Park Mall and pupunta lang ako dito sa Magnum to buy some stuff. And nakapag-withdraw na rin ako. Meron ding Freedom Bank ATM doon sa entrance mismo. Lahat ng ATMs na iba-ibang bank nandun sa entrance mismo ng Mega Park Mall. So nag-withdraw lang ako ng 30,000. Pambayad lang yun actually ng tour ko bukas which is sa Big Almaty Lake. 30,000 yung tour. I wonder mas mahal siya. Kung bakit mas mahal siya kumpara sa Canyon and Lakes tour. Samantalang isa lang yung pupuntahan, Big Almaty Lake lang. But anyway, may natitira pa akong cash which is 26,000 tenge and some coins. Nasa 3,200 to 3,300 pesos pa siya. And based on how I spend ng mga nakaraang araw, kasya na siya for the rest of my stay here. If not,
The rest, ika-card ko na lang. Ayokong may matirang cash eh. Pag nagta-travel ako, ayokong may natitirang cash kasi nga, I'll never know kung magagamit ko ba siya ulit or what. So, bibili lang ako ng babaunin kong food sa tour bukas kasi ayokong magutom dahil feeling ko wala siyang lunch break dahil nga by 11 a.m. nandito na. So, dapat may baon akong food doon. Kahit light snacks lang, sandwich or tinapay. And then, bibili ako ng ice cream or anything dessert. I'm craving for dessert before ako umuwi sa accommodation. Mura yung mga bread dito sa Magnum. Also, at night, may mga bread na nagsasale. Basta pag bibili kayo ng supplies nyo, dito kayo sa Magnum pumunta. It's dinner time pala. Ang daming tao. Kasi may dining area din sila dito. Ayan o. And may mga ready to eat na food. Ang daming tao at ang daming pogi. Dito muna tayo sa bread section. Ayan o, may mga naka-sale na naman. Ito mga cake, may mga naka-sale na rin. Mga cake and desserts. Ice cream talaga yung kinikrave ko kahit ginaw na ako. Ayan, may mga naka-sale din dito. So sa section na to, kukuha ka lang. Tapos papalagyan mo ng price. Napansin ko parang wala silang chichirya dito. Naghahanap ako ng chichirya, wala akong makita. And hindi ko rin makita kung nasa ng ice cream. Pero parang chichirya, parang wala silang chichirya. Ayun. Ano ba yun? Ayan, mga potato chips. Ito na lang tayo, mukhang malaki. Ay, mukhang sour cream. Parang sour cream and onion something. Let's go. Potato chips na Kurt flavor. Limited edition siya. If you don't know Kurt is fermented cheese na sun-dried. Hi! Nandito na ako sa bahay. Grabe talaga. Ang mura talaga mag-grocery dito. Pinamili ko. Grabe yung milk na binili ko. Nakabote. 77 pesos lang yun. See? Ang laki. Naka-ilang litro na ako ng gatas dito kasi magatas talaga ako. And, bumili na ako ng few snacks. And hindi ko na pinush mag-ice cream kasi hindi ko makita. And naalala ko, meron ako ditong malamig na iced tea. Malamig na iced tea. Siyempre, iced tea nga eh. Anyway, dito ko na-end ang vlog na to. And I hope you enjoyed our today's gala. Thank you so much again for joining me. And I hope you enjoyed the video. I hope you liked it. And if you did, please do like, please subscribe, and please share the video if you know someone who's planning to go here to Almaty. Again, thank you and have a great night. See you tomorrow.